Bago po natin simulan ang Chapter 4, maaring pakipindot ang like and subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. 8 taon na pakikipaglaban para sa karangalan ng imperyo, ang lugar na yon ay napuno ng mga dugo. Kasama nila ang marangal na sakripisyo ng Taliba sa linya sa harap. Hindi sila ay mga kalasag lamang ng napinabayaan ng imperyo. Ito impyerno lamang. Huwag susuko lumaban ng buong tapang. Para sa impyerno. Ayokong pumunta sa impyernong ito, ni hindi ko ginustong ipagsapalaran ang aking buhay sa pakikipaglaban. Para sa imperyo, anong kabaliwan ito, wika pa niya. Hindi niya ginusto ang lahat ng ito. Wala siyang kabalak-balak na isakripisyo ang kanyang sarili para sa imperyo na naglagay sa kanya sa impyerno na ito. Kaya ginawa lang niya ang lahat para mabuhay. Tinangihan niya mamatay para sa kanilang kahilingan. Kailang niyang maka-survive kahit na anong mangyari. At kunin ang kalamangan sa kanila, at maghihiganti sa kanila. Nang nagising na lang ng bigla si Aret sa kanyang kwarto. Panaginip, anong panaginip ang pinapangarap ko? Wika niya, sa palagay niya ay masyado itong seryoso. Gising ka na ngayon, wika naman ni Ed at Ben. Ikaw ay natutulog ng buong araw. Wika ni Ed na may pag-aalala. Nagawa namin matapos ang pagpapagaling sayo habang ikaw ay natutulog. Pero alam mo kung paano ako nagulat nang dumating ka at punong-puno ng mga dugo. Ano ang iyong sinasabi at paano ako nakapunta dito? Ang pagsupil sa demonic monster ay tagumpay at ang mga halimaw ay nabalot ng takot. At bumalik na tayo sa Demon Castle para gamutin ka pagkatapos mo mawalan ng malay. Wika ni Ed. Humihingi ako ng dispensa kung bahagya lang akong malakas, wika pa niya at bigla siyang nagulat. Ano? Ang misyon ay tapos na at ano ang gusto mo sabihin na nawala ng malay, pagtatanong ni Aret na may pagkagulat. O sa palagay ko nagdurusa ka sa temporary amnesia, ito ay medyo matinding pinsala. Nang tinamaan ka ng demonic monster ikaw bumagsak. Pero ikaw ay mabilis na tumayo, hindi mo agad naisip yun? Wika ni Ben. Habang si Aret naman ay iniisip kung ano-ano ang pinagsasabi ni Ben sa kanya. Gulat na sinabi ni Aret na amnesia. Habang inaalala niya ang mga nakaraan nang sila ay nasa misyon sa pagsupil ng mga demonic monster. At tanging naaalala lang niya ay ang kanyang pag-inom ng MP lights at ang pagtalsik niya sa pader. Ano ang lahat ng ito, wika pa niya sa kanyang isip. Ang inom ba ko at gumawa ng gulo? Sa palagay na parami ang inom ko at gumawa ako ng gulo dahil nagkaroon ako ng pinsala. Siguradong nabugbog ako dahil nakikigulo ako habang lasing. Wika niya sa kanyang isip na may pagkabalisa. Pero narinig ko ang Zero Core Commander ay natapos ang mission na walang ni isa ang napahamak. Nakakamangha dahil sa dami ng demonic monster. Wika naman ni Ben. Hindi, wala naman akong ibang ginawa, sagot naman ni Aret. Masyado ka naman mapagpakumbaba. Tugon naman ni Ben sa kanya. Napahana lang si Aret habang iniisip kung ano ang mangyayari. Ngunit sinasabi niya sa kanyang isip na wala naman talaga siyang ginawa at ang Zero Core ang gumawa lahat. At humingi siya ng tawad kay Ed. At sinabing pumasok ako at nakatanggap ng isang kumpletong pasanin. Na ipinagtaka naman ni Ed. Hindi, Sir Aret, ikaw ay talagang nakakamangha, wika ni Ed. Pinatay mo ang napakaraming monster sa unahan. Ikaw ay napakagandang ehemplo o modelo bilang commander. Pero Sir Aret, ikaw ay samobra naman ngayon. Alam namin lahat na ikaw ay napakalakas pero ang iyong katawan ng resulta ay napakahina. Kaya pakiusap, mag-iingat ka, wika ni Ben habang nagpapyunas ng mga luha sa kanyang mga mata. Alam kong lubos mo kaming pinagkakatiwalaan, wika naman ni Ed. Ano ba ang inyong mga pinagsasabi? Paano ko natalo ang napakadaming demonic monster na yun, wika ni Ed na may pagkaloko sa kanyang muka. Ngunit kami ay umiiral para sa iyong kapakanan. Sigaw ni Ed. Kami ay magiging malakas pa kaya magtiwala ka at magpahinga na lang muna. Wika pa ni Ed. Na sa sobrang dedikasyon niya ay nag-Super Saiyan God na siya. Mababaliw na ako. Masyado nila ako nape-pressure. Hindi ko alam ang inyong mga sinasabi pero wala ako ganun na abilidad. Ano pa man yan, wala akong alam, ang gusto ko lang ay umalis na kayo, wika pa ni Aret. Habang papunta na ang 3rd at 4th Corps Commander. Sir Aret, wika ng 3rd Commander. Narinig ko na nagising ka na daw. Wika naman ng 4th Commander. Babaan mo ang iyong boses, ang Zero Core Commander ay nagpapagaling ngayon, wika naman ng 3rd Commander na pag-alit. Mas maingay ka pa nga sakin ngayon. At bakit mo ako sinusundan? Gusto mo bang makipaglaro sakin ngayon, wika naman ng 4th Commander. Huwag ka nga magbiro dito.
Nandito ako para magbigay ng respeto sa Zero Corps Commander. Sagot naman ng Third Commander. Bakit kayo nandito, wika naman ng isa? Pareho lang kayo, wika naman ng First Commander. Kung nandito kayo para bumisita, batiin ninyo siya ng mahinahon at umalis na. Hindi ninyo ba nakikita ang Zero Corps Commander ay hindi komportable? Wika ng First Corps Commander. Sir Aret, patawad, wika ng Third Corps Commander. Lumayas kayong lahat, ang wika ni Aret sa kanyang isip na parang baliw. Ang tanging nasambit na lang niya ay ha. At nag-iisip siya kung paano niya silang mapapaalis. Kainis, naging sensitibo siya pagkatapos niyang makabalik sa misyon. Masyado ako naging padalos-dalos. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit mangyaring iwasan ang pakikipaglaban sa kastilyo ng hari ng demonyo. Siguraduhin niyo na huwag ninyong papatayin ang isa't isa. Wika ng First Corps Commander. Anong ibig mo sabihin sa pagpatay, tanong ni Aret. Patayin? Sino ang papatay sa inyo? Anong kabaliwan yan? Isang malaking milagro kung makapagdulot man ako kahit kunting pinsala. Nalaman na ba ng mga bastardong ito na kung gaano ako kaina at hindi sila magpapakita sa akin ng awa, hindi sandali lang. Awa, Sir Aret, wika ng Third Commander. Siguro kailangan ko silang turuan ng awa para sa aking kapakanan sa hinaharap. Baka iligtas nila ang buhay ko kapag napagtanto nila kung gaano ako kaina. Wika pera ni Aret sa kanyang isipan. Kung nagagalit ka, humihingi ako ng tawad, wika pa ng Third Commander. Oo, nagagalit ako. Kailangan ko magsalita ng mahinahon, kailangan mahina ang boses ko para hindi sumama ang loob nila sa akin. Wika ni Aret, nang bigla pinagpawisan ng malamig ang tatlong commander. Pero walang rason para idaan sa dahas kahit na ako ay galit. Hindi masama ang magbigay ng awa sa anumang oras. Naiintindihan niyo ba kung ano ang awa? Kahit na ang iba ay nagsisinungaling, kahit na ang iba ay mas mahina sa akin, kailangan natin magpakita pera ng awa. Wika ni Aret sabay sabi sa isip na, pakiusap, pakitandaan tong aral nato at siguraduhin ninyo na mapapatawad ninyo ako. Sabay parang binalot ng itim na aura ang silid dahil sa kanyang pinagsasabi, lagi namin yan aalalahanan. Wika ng tatlong commander na uto-uto. Ano tung atmosphere nato? Galing ba yan sa pangangaral kahit tao lang ako? Wika ni Aret na may pagtataka. Nakakatakot siya kahit mapagpatawad. Wika naman sa isip ng First Commander. Oo nga pala, napag-alaman ko na matagumpay mo natapos ang iyong misyon, nagtrabaho ka ng mahusay, wika ng First Commander. Pinag-uusapan ka ng napakarami dito sa Demon Castle, Sir Aret. Sinasabi nila na pinatay mo daw ang kalahati ng mga monster na ikaw lang mag-isa. Wika naman ng Fourth Commander. Nang bigla niya na ibuga ang kanyang iniinom. Ayos ka lang ba, Sir Aret? Wika nila. Okay lang ako, sagot naman ni Aret. Sa isip-isip niya, ano kabaliwan na naman ito na wipe out daw niya ang mga demonic monster. Sa ganitong sitwasyon, kailangan tapusin ko na ang pagkuha sa iba ng mga ganitong achievement para sa akin, wika ni Aret sa sarili. Ngunit nakita niya na nakangiti si Ed sa kanya. Ano ang ekspresyon na yun, wika ni Aret na nagtataka. Narinig ko ang mga kwento sayo. At pumunta ako dito upang humingi ng isang pabor, wika ng Third Commander. Isang pabor, tugon naman ni Aret na naguguluhan. Ang daloy ng pag-uusap na ito ay tila nagbabala. Hindi big deal pagkatapos mong ganap na gumaling. Gusto ko mag-request ng sparring sayo, Sir Aret. Wika ng Third Corps Commander. Hindi ito sparring lang sa hamak na demonyo. Hindi. Ito ay sparring sa pagitan ninyo ng Third Commander na nangangasiwa ng mga elite na guard para protektahan ang Demon King. At ang tanging nasabi na lang ni Aret ay, at ako, natakot na takot habang binagmamasdan ang Third Demon Corps Commander na mukhang demonyo nga. At dyan mo nagtatapos ang Chapter 4. Salamat po.